Thursday, August 5, 2026. Here's the headline. Ano ba? Mother, August na, Mother. July pa dito. Ganda ng intro. Ganda ng intro na eh. Narito na po ang ating ulo ng ACS Balita. 7 kumpanya sa Pilipinas pasok sa Forbes Asia's Best Under a Billion. Davao Dorian nakapasok na sa Oman matapos ang 6 na taong pag-iintay. Singil sa kuryente ng Meralco tataas matapos payagan ng ERC ang 8.7 billion recovery. DepEd may mahigit 100 surveillance operations, ngunit walang listahan ng mga lugar ayon sa COA. SPD Southern Police District bumuo ng task force na tututok sa kaso ng pamamaril sa mag-ina sa labas ng isang hotel sa Makati. At pagsilong sa ulan na uwi sa hold up. Motorsiklo ng magkasintahan tinangay sa Taytay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. 7 kumpanya raw po sa Pilipinas ang nakapasok sa 2026 Forbes Asia's Best Under a Billion na kumikilala sa 200 pinakamahusay at nangungunang small and mid-sized companies sa Asia Pacific na may taunang kita na mas mababa sa $1 billion. Ang 7 kumpanyang kasama sa listahan ay ang mga sumusunod: A. Soriano Corporation o ANSCOR Holding Company na may negosyo sa pagmimina, enerhiya at real estate. Apex Mining Company, kumpanyang nakatuon sa pagmimina ng ginto at pilak. Asia United Bank, AUB. Yan yung gumagawa ng biskwit. Oh, ito nga yon. Yung Rebisco. Sila may-ari niyan. Isang commercial bank na nag-aalok ng banking and financial services. Far Eastern University. Aba, tinan mo nga Eskwelahan, naman. kasama. Oo. Price Corporation, nangungunang distributor ng LPG sa bansa. STI Education Systems Holdings. Kay Mr. Yoshi Tangko. Yan, kumpanya nagpapatakbo ng mga paaralan at kolehiyo sa bansa. Philippine Bank of Communications, PBCom, isa sa pinakamatandang commercial bank sa bansa. Yan yung ang may-ari na ngayon niya, si Lucio Ko. Ang PBCom. Ang PBCom. Aba. Ako tatanungin mo kung sino mga may-ari ng mga yan. Si Jerry Baha may-ari nun. Hindi, yung PBCom, yung si Mr. Lucio Ko, yung sa Si Bea Alonso. Yung Bianan. Yan yung Bianan. Bea Alonso. Ayon sa Forbes Asia. Ano yung tatanong mo? yun nga itatanong ko. Si Bea Alonso. Yung si Ko. Ayon sa Forbes Asia, pinili ang mga nasabing kumpanya batay sa kanilang malakas na paglago ng kita, kakayahang kumita at magandang financial performance sa kabila ng pagiging mid-sized companies kumpara sa mga higanting korporasyon sa rehiyon na sumasalamin sa patuloy na paglakas at pagiging competitive ng mga negosyo sa Pilipinas sa Asia Pacific region. Congratulations! Yan! Wala ba tayo dyan? Yun! Alas 6:09 na ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na! Matapos ang 6 na taong paghahanda at pagbuo ng ugnayan, tuluyan ang nakapasok ang sariwang Davao Dorian sa merkado ng Oman na nagbukas ng panibagong oportunidad para sa mga nagtatanim ng durian sa Pilipinas. Nagsimula ang interes ng negosyanteng Omani na si Aziz Alismaili. May-ari ng Jill Almaili International nang malaman nito ang mataas na kalidad ng durian mula sa Belvis Farm sa Davao City. Matapos nga ang ilang taon na ipadala na sa Oman ang unang shipment ng sariwang Davao Dorian na binubuo ng 56 na kahon. Aba, dami
Umpisa pa lang. Masyado Oo nga, kang mainit. wala naman ako. Ang dami nga eh. So, umpisa pa lang, 56 na kaagad. Yung pagkakasabi mo, medyo... Hindi, tama lang yan, kumbatsero. Dahil kapag dinamihan pa nila yan, yung sigaw ng mga taga-Oma na, oh man! oh man. Baka mabago. Dahil sa amoy ng durian. Di ba, sinasabi nga, yan ang prutas na taste like heaven. It smells like hell. Matapos po ang ilang taon na ipadala na sa Oman ng unang shipment ng sariwang Davao Durian na binubuo ng 56 na kahon. Ayan. O higit sa 1 metriko tonelada na nagkakahalaga ng $3,000 o 183,000 pesos. Hindi kaya matalo pa kayo dito sa Cost. pero gastos. unang shipment pa lang naman. Talagang ano yan. Talagang parang patikim pa lang. Tsaka part pa rin ng investment yan, yung gastos dyan. Talaga, pag nagsisimula. Yung kay agriculture... Ako tatanungin mo kapag ganyang mga nagsisimula. Ako sa bagay. Puro gastos. Puro gastos muna pag Puro umpisa. gastos. Ito, sarap. Ay, naku, tinan mo nga naman ang itsura ng durian na Itsura yun. pa lang, oh. Ang laki ng lamukot, no? Oo, yun ang binabayaran doon, yung lamukot. Parang Bangkok. Parang durian ng Bangkok. Hindi, sa atin yan. Sa atin ba yan? Mas maganda sa atin. Oo naman, siyempre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagbukas ang export ng bagong merkado para sa Davao Durian matapos magustuhan ng umani importer ang kalidad at lasa Yun, ng yan ang nasabing sinasabi ko. prutas. Yan ang sinasabi ko. Yung kalidad. Yun ang kailangan consistent ang quality, ha. Sinabi ni Junior Sino Junior? Si Laurel Jr. Si Kakiko Laurel Jr. na bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na palawakin ng export market ng mga produktong agrikultural at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpasok sa mga bagong pandaigdigang pamilihan. Alas 6. Oy, Engineer Tony Nanggel, Aba. 6:12. 6:12 ng umaga. At sa atin namang bad news. Ayan na, nako. Sa kabila ng nagpapatuloy na 9.5 billion pesos refund, may maasahan pa ring halos 10 sentimos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito ay makaraang payagan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na mabawi ang nasa 8.7 billion na pass-through under recoveries mula 2011 hanggang 2022. Ang nasabing halaga ay kukolektahin mula sa mga consumers sa loob ng 36 na buwan o sa loob ng 3 taon. Bunsod daw po ito ng true-up cost kung saan ay inoobliga ng ERC ang distribution utilities na tiyaking tugma ang kanilang nakolektang bayarin sa aktual na pinapayagang gastos sa paghatid ng serbisyo. Nilinaw naman ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan na hindi kikita ang Meralco mula sa pagbawi ng halaga dahil napag-alaman na ang pass-through charges na nakolekta mula 2011 hanggang 2022 ay mas mababa kaysa sa aktual na allowable cost. So paano ito? May ibabalik na 9.5 billion tapos meron namang i-recover na 8.71 billion. Ano net nun? Talo pa ba tayo doon? Talo pa ba ang consumer doon? Bakit siguro ang kolektahin na lang ay yung difference. Yun na lang. Para hindi na mahirapan. Magkahirapan pa. Biro mo may isosoli. Tapos may kukolektahin bago, dagdag ano. Diba? For accounting purpose, kumbachero, kailangan gawin yun. Pero pinakamaganda, yung pinakasimple yung binanggit mo. Gano'n na lang. Para hindi na magulo. Naalala ko tuloy yung pinapanood ko sa Bubblegum. Paano? Mas interesado ako dyan, kumbachero. Sige, go. Paano? Si Michael B. Napakahusay na. Si Michael B. Napakalokong tao niyan eh. May nakitang nagiinuman. Sabi niya, pwede ba akong sumali sa inyong ginagawa na tinataas ang bote at may iniinom at sumasayad sa bibig ang inyong iniinom? Gusto mo makipag-inuman? Sabi niya, para diretsuhin na. Tapos, maraming salamat. Ano ba pangalan mo?
ang pangalan ko ay pag nilagyan ng O sa dulo ay Arturo. Diretsuhin mo na. Arturo. Arturo, saan ka ba nakatira? Pagka dumiretso ka anya doon sa kanto, sa tapat to ng kanan. Sa kaliwa. napaka widwid. Kaya napaka-widwid. inaalala ko lang dahil dun sa pinag-uusapan natin. Kaya nga ganun ang gagawin Oo, baka pwedeng simplihan na lang. May ibabalik mo na. Tapos pag hindi sinabing pagkatapos maibalik tsaka kukunin. Hindi. O hindi sabay. Sabay, di ba? Sabay kang sabay nga papatungan saka babawasan. Parang ganun Wala lang, i-subtract na lang. I-simplify nyo na lang kaya. Baka pwede kung meron naman talagang singilin at meron namang i-refund. Yan. Mas madali yun. Nga pala, ako pala si... May O sa dulo. Alas 6:16 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Walang isinumiteng listahan ang DepEd o Department of Education na magpapatunay sa 115 surveillance areas na pinagamitan ng confidential funds noong unang quarter ng 2023. Ito po ang testimonya ni dating COA Auditor Roderick Wamil sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, iniulat ng DepEd na nagastos ang buong 37.5 million pesos na confidential fund sa mga programa laban sa insurgency, abuse, illegal na gawain at extremism, at nagsagawa rin ito ng surveillance sa 115 mga lugar. Ngunit nilinaw niya na walang isinumiteng listahan ng mga lugar, mga paaralang sakop o mga dokumentong magpapatunay sa mga iniulat na aktibidad at operasyon o naging matagumpay na mga gawain. Tinukoy din niya na ang accomplishment report na nilagdaan bilang approved by noon ni VP Sara na siya ring tumatayong kalihim ng DepEd na iniulat na eksaktong 37.5 million pesos ang nagastos, katumbas ng kabuang cash advance na tinanggap ng DepEd. Alas 6:17 ang ating oras. Maimbuntag kaniyong tanan, mga Bisaya, matanawa mo diha. Gising na ba kayo? Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi Ano daw? illegal, hindi illegal ang paggastos ng 125 million pesos confidential funds sa loob ng 11 araw. Sa cross-examination ni Defense Counsel Michael Powa kay COA Auditor Roderick Wamil, tinanong niya kung may regulasyon ba na nagbabawal sa ganitong kabilis na paggastos. Yan. Sinagot ito ni Wamil na wala sa probisyon sa mga patakaran ng COA na nagbabawal sa ganitong paggastos, kaya hindi anya nila isinama ang 11 araw na disbursement sa kanilang audit findings. Binigyang din ni POA na walang konklusyon ang COA na may naganap na misappropriation o maling paggamit ng 500 million confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit paliwanag naman ni Wamil, ang umiiral na patakaran ay nagsasabing ang kabigo ang makapag-liquidate ng pondo. Kapag hinihingi ay maaring magsilbing paunang ebidensya ng posibleng paggamit nito. Ayun. So yung bilis ng paggamit o paggastos sa negative na termino ay paglustay. Yung bilis hindi tinitingnan yun. Hindi question yun. Kung paano. At kung paano mo ipapaliwanag o i-liquidate kung paano mo ginamit yung pondo ng gobyerno. Yun ang hirap kapag pondo ng gobyerno talaga eh. Totoo. Pag pondo ng bayan eh. Kailangan mo talagang Maraming i-account. Maraming accounting requirements dyan. Dahil pera nga ng bayan yan eh. Kung pera mo yan, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka. Wala kang iintindihin. Lostahin mo, gastusin mo, basta't pera mo. Waldasin mo. Yan, basta pera mo. Pero pag pera ng bayan, iba yun. Iba yun. Alas 6:19 na ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na.
Hindi lamang si VP Sara Duterte ang tanging Vice Presidente ng bansa na nakatanggap ng confidential funds. Ito ang nilinaw at binigyan diin ng depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial kahapon. Sa pagkwestiyon ng depensa kay COA Auditor Roderick Wamil, ipinresenta ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang isang SARO o Special Allotment Release Order mula DBM na may petsang December 22, 2014 para i-cover ang confidential activities sa nasabing taon. Kinumpirma naman ni Wamil ang nasabing dokumento at iginiit na hindi pa si Duterte ang Vice Presidente noong panahong iyon. Sinabi ni Poa makikita sa dokumento na maging ang OVP noong 2014 ay nagkaroon din ng confidential funds, taliwas sa naunang pahayag ni Wamil sa unang pagharap nito sa impeachment court. Napakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Napakagalang talaga nitong si Attorney Poa. Poa. Kung ibang abogado yun. Ba't kahapon? Sinabi mo, si VP Sara lang ang may confidential fund. Oo. O ngayon, kung iba lang, kung ibang abogado iba yun. lang, oo. Pero ngayon, kinuwampan niya. Bawin mo! Parang gano'n, di ba? tama ka doon, di ba? Sino bang Vice Presidente noong 2014, Kumbachero? 2014? 2014. 2010. Si Pinoy ang presidente noon eh. Si Jojo Binay. Vice President Jojo Binay noong 2014. 2014. Kasi ang unang sinabi ni Wamil sa impeachment court, si VP Sara lang ang sa kasaysayan ng si VP Binay pala, nagkaroon na. may Nagkaroon confidential. din. Pinakita ni Pero wala pa siya noon doon. nandun na siya eh. Si Wamil. Andun na siya. Kaya dumating siya sa COA, doon sa opisina na yon. September 2014, yung pinapakita sa kanyang document ay December 22, 2014. So nakakailang buwan na siya doon. Nakakailang buwan na siya. Kaya isip-isip mo kung hindi lang, kung maloko lang to si Attorney Michael Po, baka bawiin mo! Bawiin mo! Ano yung sinabi mo kahapon? Bawiin mo! Pero ang dahil magalang itong si Magalang Attorney Michael Po, magalang talaga. Magalang talaga siya. Sinabi niya, siguro hindi Michael Po. Yung magalang yung mga namumupo. Pero Powa siya, Powa. Powa, Michael Powa. Pero ano sinabi niya, maaring parang hindi lang siya aware doon sa binigyan pa niya ng ganong klase ng binigyan diba? niya ng Diba siya na nagpaliwanag. Siya na nagpaliwanag. Yan po ang sagutan ni na Attorney Michael Powa at ni Attorney Roderick Wamil, auditor ng COA. Susunod! Dito po. Nahuli na nga ba si Senator Bato? Aba, Bakit ba ang dami yan ang mga usap-usapan kahapon yan, tama. hanggang kagabi? Ha? At ano ba nangyari talaga dito sa mag-ina? Mag-inang pinagbabaril dyan sa harap ng isang hotel sa Makati. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:23. Number Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS May Balita. bagyo, kumbachero ha?
Meron, May meron. bagyo, may mga signal tayo ngayon, especially dyan sa Central Luzon. Kumusta po ba sa inyo? Malakas po ba ang ulan? Tsaka ang panahon ngayon, maski dito sa Metro Manila, bigla-biglang bubuhos ang ulan. Ay, yung Tapos papunta may, lang tayo, may hangin pa. Oo. Tapos sandali lang naman, tapos biglang titila rin. Oo. Kaya mag-iingat to, lalo na yung mga nagmumotor. Nako Totoo. dapat siguro nakakapote na kaagad kahit na hindi pa umuulan pag alis ng bahay. Kasi sa abutan pa kayo, tapos magmamadaling magsusuot. Basa ka na nun. Minsan sumisilong sa ilalim ng mga Overpass. flyover, nakakakos pa ng traffic. Yun ang problema. Alam mo yun, napaka-inconvenient nung nakakapote ka, pero mamili kayo. Mamili kayo. Tingnan na. Kagalitan tuloy kayo. Hindi, totoo yun. Kailangan na bago pa lang Maria, kita mo naman Kita mo naman. Panahon, Tumingin ka tsaka lang. tagulan ngayon Tagulan lang Kumusta ba dyan sa atin sa Australia? Malamig pa ba dyan, Kuyang Ernie Calaguas? Ay, mukhang malamig pa doon. Malamig pa ba dyan? Birthday pa naman ni Ma'am Maria Isabel Eleuterio, si Ate Bell. Birthday ngayon. Happy Saan ba birthday. sa Australia? Saan? Sa Queensland. Sa Queensland. Naku, Kumbachero. ganda ng lugar na yan. Masarap ang mga keso dyan Masarap ang keso dyan. Sa Queensland. Ate Bell Daing baka Eleuterio. dyan. Daing baka Happy birthday. Oo, baka. Oo. Saka, yung mga Pilipinong bagong dating doon, nagbabaka sakali. Saka mga tupa. Ayan. Alas 6:28 ang ating oras. Isang special investigation team ang binuo ng Southern Police District para tutukan ang kaso ng pamamaril sa isang senior citizen na babae at anak nito sa harap ng isang hotel sa Makati. Layunin ng binuong task force na mapabilis ang paglutas sa kaso at mahuli ang salarin na inilarawang nakasuot ng maong shorts, puting t-shirts at sapatos. Naganap ang pamamaril Lunes ng gabi sa harap ng hotel sa Barangay Poblacion, Makati na ikinasawi ng 63 anyos na nanay habang sugatan naman ang 26 anyos na anak nitong babae. May picture tayo nun May video pa nga niyan may video. Nakita ko yung babaeng nakakuan pa. parang nagpupunas pa ng dugo sa mukha niya. Na akala ko doon sa unang picture, akala ko patay din dahil nakabagsak Nakahandusay silang dalawa. sa harap ng hotel Patuloy namang sinusuri ng Makati Police ang CCTV footage sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Yung yung mag-ina. Mag-ina. Mga noipi ba? Hindi binanggit nga kung mga Kasi Pinoy. may unang report. Pero na galing ng probinsya. Galing ng probinsya at parang magse-celebrate nga ng birthday. Birthday daw nitong nung anak na babae. Pambihira naman. Pantabayanan po ang mga follow-up dyan. Nadadalas dyan sa Makati. Oo, yung isa, yung nirereklamong hindi rin lumabas. Parang yung sa Kwan, sa isang restaurant. Mga restaurant dyan. Bigla na lang daw may pumapasok sa restaurant. Tapos hino-hold up yung mga wala, kumakain. matagal-tagal na natin hindi na babalitaan yung mga ganong klase ng krimen. Oo, pero ang problema itinatago kumbachero. Alam nyo, hindi masosolve ang problema kapag tinatago yan. Kaya yung sa hepe ng Makati Police, Colonel Remy Makaspak. Palagay ko naman. Siya na ba? Si Colonel Remy, di ba? Siya na ba? Siya ang hepe ng Makati Police. Mga chocolate boys. Asa na kaya si Colonel Makaspak? Tsaka Colonel pa rin ba siya? Di ba naging general na yan? Naging general yata. Naging hepe din ng Southern Police District. Yun, tama. Later on. Hindi, yung mga taga Makati Police, hindi masosolve ang problema pag sasabihin nyo, nagwawala-walaan kayo. Hindi, wala naman Tsaka pag dududahan yung inire-report ni PNP Chief Melencio Nartates Jr. na bumaba ang crime rate sa atin. Kasi parang lumilitaw, kaya bumaba yung crime rate dahil hindi nyo nire-report. Ayun, di ba? Yun iba kasi yung report, yung numero, kaysa sa actual na nakikita. May video. Ayan. Nakikita na nga. At may mga kababayan tayo na nagpo-post sa social media. Ay, nako. Baka may dapat ng palitan dyan. Hepe, baka naman na ipinapahiya mo yung Mayor Abby Binay namin, ha? Hindi na si Abby ang mayor dyan. Si Mayor Nancy Binay. Mayor na. O nga pala. Bira kasi. Si Mayor Abby, mukhang, ewan ko kung matutuloy na mag-senador. Dahil lumilitaw ang numero niya sa among senatorial balls sa susunod na eleksyon. Ganon. Oo.
So hindi na pala siya mayor. Hindi na. Oh, Mayor Nancy. Mayor Nancy. Paramdam naman kayo. Magparamdam kayo. Mayor Nancy. Samantala, Ha? Hinold dapat tinangay pa ang motorsiklo ng magkasintahan na tumigil lang sana sandali para magpatila ng ulan Ayan, sa sinasabi barangay natin. San Isidro sa Taytay Rizal. Aha. Sa ulat ng pulisya, pansamantalang huminto ang magkasintahan sa tapat ng isang motorcycle parts and accessory shop bandang 1:00 ng madaling araw para sana sumilong. Gayon pa man, bigla umanong dumating ang 4 na lalaki na lula ng 2 motorsiklo na hindi naman nila alintana yung ulan. Itong mga kulokoy na to. Hindi. At nagdeklara ng hold up habang may hawak na baril at patalim. Nako, yan. Natangay ng mga sospek ang cellphone at pera ng mga biktima, gayon din ang kanilang motor na Yamaha Mio Aerox at agad tumakas matapos ang krimen. Sa ngayon ay patuloy daw pong tinutugis ng mga otoridad ang mga kawakan. Parang nai-imagine mo yung mga pulis hinahabol. Tang, may background music. Ang totoo nun, tulog yun. Sarap rin kang matulog. Paulan-ulan. Sarap matulog. Yun yung sinasabi natin. Kung nakakapote na kayo, pag-alis pa lang, hindi ka nasisilong. Dahil tagulan Ngayon, umuwi silang basa sa ulan. Ayun ang problema. Na wala pang motorsiklo. Samantalang nung araw, at kinukwento ni Mother Malu, may kanta pa nga dyan. Sadyabang swerte lang pag umuulan. Ito, minala sila. Malas ito. Nako. Samantala, pinagtibay, eto naman na swerte. Sige. Pinagtibay ng Kamara de Representante ang House Resolution number 1286 upang kilalanin at batiin ang unang Pinoy na nagkampiyon sa Women's Tennis Association Tour Level Singles title na si Alexandra Maniego Ayala. Ayan. Ang resolusyon ay inihain ni House Speaker Faustino Boji D. III, Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Tingnan mo nga naman, bakit kayo nagkasundo? Para kilalanin ang makasaysayang panalo ni Alex. Yan. Binigyang din sa resolusyon na ang tagumpay ni Ayala isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng sports sa Pilipinas at nagpapataas sa prestigyoso ng bansa sa pandaigdigang tennis. Dahil sa kanyang kampyonato, umakyat na si Ayala mula sa world number 28 tungo sa career high world number 20. Ito na ang pinakamataas na ranggong naabot ng isang Pinoy tennis player. Aabot daw po sa mahigit 700 milyong pisong halaga ng mga peke at smuggled na sapatos ang nasamsam sa ikinasang raid ng CIDG sa isang bodega sa Imus City, Cavite. Sabi ni CIDG Director Major General Robert Morico II, kabilang sa mga nasabing produkto ang mga peking sapatos na mga kilalang brand ng sapatos gaya ng Adidas, Nike, New Balance, Asics, Crocs, Puma, Converse, Dami, Skechers, On Cloud, Louis Vuitton. May On Cloud? May Louis Vuitton? At Hey Bessie Cafe. Hindi. Hindi kasama. Cafe yun, hindi kasama. Hindi kasama. Isinagawa. Baka naman maayos yung mga yan. Maayos to. Baka naman, 700 million na halaga. yung bang mga may nalitaw lang na sinulid na pa isa-isa, dali naman gupitin doon. Madaling gupit to. Kaya naman, kung Nike, may check, dilagyan mong cross. Ganun lang. Ganun naman, dapat na. Pero totoo yan, ang gaganda ng mga gumawa ng mga imitation na hindi ko alam kung yan ay gawang dito rin ginagawa eh. Malamang kumbatsero sa abroad. Abroad din, ano? Punta ka lang sa mga mall, may mga nakapwesto. Adi yun, mga nagpapakilalang mga tunay yun. Original. Tapos punta ka sa Tiangge. Parehong-pareho. Parehong-pareho ng pagkakayari, sipatin mo mabuti. Parehong-pareho. Kung hindi ka masyadong expert. Ang pagkakaiba lang, presyo. Talaga. At ang laki ng pagkakaiba. Ang laki. Naalala ko tuloy yung numisa isinama mo ko. May mga nagtitinda yung shop sa Hong Kong. Shop sa Hong Kong, yung harap ay andun yung mga original. Pero tawad ka ng tawad, sasabihin ng Chinese nung Hong Kong national sa'yo na,
kakamot-kamot ng ulo. Mabubwisit Halika sa'yo. nga, hihilahin ka ngayon sa loob. Sa loob. May pintuan pa lang ganun sa loob. Andun yung mga mura na mukhang original. Na mga imitation. Mga imitation. Class A. Ayun, yun po yung ginagawa. Baka ganito yun. Kaya General Morico, imbis naman na itapon mo yan, wag baka mo itatapon. sunugin niyo yung mga sapatos na yan. Alam na niyo this. na. PM is the key. Para hindi masayang. Samantala, nasabat naman ng Bureau of Customs ang nasa 40 milyong pisong halaga ng paputok mula sa China na idineklarang ceramic cups at shelves o mga estante sa Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ang kargamento matapos sumailalim sa masusing inspeksyon. Sinabi ni Nepomuceno na ang maling deklarasyon ay paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at di pa umiiral na batas kaugnay sa pag-aangkat. Binigyan din pa ng opisyal na patuloy nilang paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan upang mapigilan ang smuggling at matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa mga mapanganib at iligal na produkto. meron tayong sinusubaybayang aksidente. May aksidente? Saan yan? Sa Tayuman ay meron daw pong aksidenteng motorsiklo. Naku, motorsiklo. Motorsiklo to. Ano to? Self-accident ba to? RH9, Tina Nolasco, Kamintina! Katonyeng, Jerry Sugatan ang magkaangkas na rider dito sa Tayuman, Immaculata Street sa Maynila. Sa harap mismo ng Immaculata Cathedral School matapos sumalpok sa isang concrete barrier. Kwento ng mga nakasaksi sa aksidente, bandang 5:50 a.m. pa nangyari ang aksidente at ngayon lamang 6:25 a.m. Nakarating itong ambulansya. Inaalam pa natin ang pagkakakinanlan nitong dalawang biktima at ayon nga dito sa isa sa mga first responders, ang fire volunteer na ating nakapanayam na si Carl Castro Esguera, duda nila ay nakainom daw itong magkaangkas. Yun ang sinasabi natin. Sir, ito kakapanayam natin yung isa sa mga unang tumulong dito sa dalawang biktima. Sir, nung inyong kausapin, itong dalawang lalaking biktima, ano po ang kanila? Conscious po ba sila? Sa ano po, unconscious po yung si David po na kinikilala po. Nakahandusay po sa kalsada. Ang tama niya po is head injury. Nako. And open wounds and continuous bleeding po siya. Ang ginawa po namin, para hindi po siya makatulog, kinakausap-kausap po namin and then habang kinakausap po namin, pinipirst aid na po namin yung mga open wounds niya po para hindi po mag-continuous bleeding. And then, may isa pong nursing student na dumating na tumulong din po sa amin para ma-first aid din po yung pasyente. And then, ang nangyari po, habang nag-aantay po kami sa ambulansya, ilang ambulansya na po ang tinawagan namin, na 911, tumawag na rin po yung iba sa 911, as Manila Tiara Remo, and then Red Cross. Ang wala po dumating na ambulansya is Red Cross. Ang hinahanap po namin, pagkakala po namin, lasing po yung pasyente. Napadaanan din po kami, galing po kami sa Hanara, Tayuman. Galing po kami sa Nazareno. Napag-aanda po ng 10th anniversary po ng Nazareno namin. Okay. Yan si Carl Castro Esguera, Jerry Katonying, isa nga sa mga tumugon dito sa aksidente at sa kasalukuyan, sinugod na sa ospital yung dalawang biktima. Ito, makakapanayam natin yung isa sa student nurse na tumulong dito sa dalawang biktima. Sa iyong assessment, anong fracture or nangyari sa dalawang biktima? Balik kasi po, pagdating ko kasi, medyo nagkakagulo na sila. And napansin ko kasi dalawa po silang nandoon. Yung isa nakahiga, yung isa naman nakaupo. Balik sa isa po, medyo critical po. Hindi naman sa critical, pero kasi open wound yung sa may bandang mata at sa baba. While yung isa naman is open wound din yung sa baba. So, na-curious na kasi ako kasi nagbubuk na kasi ako ng Grab pa uwi. So, tumulong na rin ako para maglagay ng pressure dun sa baba and tumawag din ng ambulance kasi medyo nagpapanik din po kasi yung iba. Yan, si Neil, ang isang student nurse na tumulong dito sa mga biktima. Sa kasalukuyan, Katonying, Jerry, mabagal ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Tayuman dahil nga sa nasabing aksidente.
Ito, si RH9, Tina Dolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Samantala, naaresto na nga ba si Senator Bato? Aba, alamin natin kay RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Senate Anthony, walang impormasyon ng Philippine Air Force kaugnay ng ugong na pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Aha. Tungkol sa DZRH ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala sa Villamor Air Base sa Mambabata salungat sa mga naging haka-haka sa buong magdamag. Gayon din negative info pa raw ang ukbo kung dadalhin ba si Bato sa kanilang headquarters sa Pasay City. Magunitang sa parehong lugar kasi inilipad ang o si dating Pangulong Digong Duterte. Noong siya naman ang inaresto sa bisa ng warat wala sa International Criminal Court. Ngayon, wanted din si Bato sa ICC bilang co-perpetrator umano sa gera kontra droga na nakarang administrasyon. Una lang itinanggi ng pulisya sa kanilang bahagi na nahuli ang dati nilang hepe. Sa buong magdamag, Jared Anthony nakabantay ang iba't ibang authorities o reporters din sa mga statement. Magiging update mula sa authorities kung naaresto na nga ba si Senator De La Rosa. Saan ba galing yun? Saan ba galing yung kwan na yan? Saan ba galing yung kwento na yan? Actually, bago mag-post Katunying at Jerry, naalala natin kahapon, nag-post yung attorney ni Senator Bato, si Attorney Jimmy Bondoc, na bad news is coming. Bago pa pumatok yun, ay umugong na sa mga among the ranks ng ng mga reporters. Kung naaresto na nga ba ang May mga post Senador nga maski galing sa si Attorney Harry Roque ba may post din. May post si Meron din Harry yata. Roque, parang may tema pa na hudas Parang naghudas na something. kung sino ang naghudas para mahuli si Senator Bato. Pero late na yun Katunying ka Jerry, late na yung mga post na yun. Pero siguro mga past 3, past 4 PM kahapon ay may impormasyon nga at nag-verify nga itong mga reporters. Mabilis na sumagot sa atin si Interior Secretary John Vicrimuli at PNP Chief Tateng Nartates at sinasabi nga na nega, pares silang sinasabi na wala sa kanilang bahagi. Sumagot din kalaunan sa Southern Reporters ng NBI at sinabi na wala rin sa kanilang impormasyon na may gano'n. At ngayon, Philippine Air Force naman ay binabanggit na wala rin naman silang impormasyon kung dadalhin ba sa Villamor Air Base at wala rin naman sa custody ng Philippine Air Force itong senador kung naaresto man o hindi. Pero kagaya nga nung binabanggit natin, yung mga law enforcement agencies, lahat ay sinasabi ay wala sa impormasyon. Puro wala. Tunay nga ba? O naaresto itong mambabatos wanted ngayon ng International Criminal Court. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Sa mga nakakakilala, kaibigan, kakilala ni Yuel Reyes, namin dito ho sa DZRH. Ano ba nangyari? Ito pinapabatid po namin sa inyo. Gusto lang po namin ipaalam sa inyo na ang araw pong ito ay kaarawan niya. Birthday niya. Ayan. At birthday niya, pumasok si Yuel. Ayan sa mga kaibigan, ang mga fans, mga supporters ni Yuel Reyes, alam nyo na gagawin ninyo. Ayun. Dahil andito si Yuel, pumasok. Hindi kahit birthday. Siyempre, at ang matindi noon, yung kanyang nanay, nagluto. Tingnan mo nga naman, Hindi siyempre. kung saan Paboritong umo-order. anak yan. Paboritong anak yan. Si Yuel. Special child yan. Special Iba yan. ang dating nun, pag sinabi special child. Bakit? Ibig sabihin ay natatangi. Special child. Special na anak. Ayan. Si Nanay Nida. Nanay Nida. Reyes. Tala mo nga naman. Nanay Nida, Ang laki na nitong anak ninyo. Congratulations po. Ano ba mga pinapakain nyo? Pinakain nyo rin ba ng Star Margarine si Yuel at ganito kalaki? Nanay Nida, salamat po sa mga inihanda nyo. Katakot-takot yung... May champurado dyan Meron. Champur si Nanay Nida ba? May champurado mainit na. pa ba?
Aba, Mainit, tinama parang naman naalala mo nung elementary tayo, pagka mayroong may birthday, may feeding yung buong, may pa-feeding may feeding program may feeding ngayon. program si Yuel dito. Courtesy of Nanay Nida Reyes. Nanay Yan. Nida, salamat po at meron kaming masarap na almusal ngayon. Yan. Happy birthday, Yuel! Sa ating mga kababayan dyan sa Barangay 62, Juan Luna. Yan, Juan Luna. Tondo, Maynila. Abay, andyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity para mamigay ng pera. Yan. Ayan, kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gamit ninyo sa pakikinig, panonood ng DZRH para kayo iswertehin sa araw na ito. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay scam. 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 Ano daw? Panloloko. Panluloko. Ayan. Saan Kaya ba nanggaling yun? pagka scammer, manluloko. Manloloko. Oo. Ayun. Pagka na-scam ka, naloko ka. Ayun, nadali ka. Ayan. Oo. Ang sabi po ni Jeric namin dito, ang konteksto daw po nito ay yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga prosecution attorneys, VP Duterte's spending of confidential funds a scam. A scam. Ayan. Yan. Pahayag po na yan. Pero yan ay inaalis sa record ng impeachment trial. Dahil hindi raw dapat yan. Ayan. Scam. Scam. Ayan. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Shapwe, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Yeehaw! Sarap kumain ng luto ni Nanay Nida. Nanay Nida Reyes, bumalik ka na sa yung dating ginagawa. Oo. Meron na kaming go signal. At napatunayan naman na ni Yuel na hindi niya kaya. Hindi kanya kayang buhayin. Dahil lang sa... Ginawan pa natin ang dialogue kanina eh. Nanay Nida, tumigil ka na sa pagkakarinderya mo. Ayan. Andito na ako sa DCRH na. Ayan. Oo. Wala bahala. Yan ang sinabi ni Yuel. Kaya naman si Nanay Nida na napakasarap magluto. Tumigil muna Sa pagkakarinderya. Sa pagkakarinderya. Naghihintay-hintay si Nanay Nida ng ipinangako ni Yuel. Yuel. Naalala ni Nanay Nida yung isang eksena. Itabi mo, ako na. Mukhang babalik na pero yung pagluluto ano yan passion din yan tsaka talent yan. Totoo. Yung iba nag-aaral pa mag-aaral ng kung ilang milyon ang gasto sa culinary school. Totoo. Pero merong iba na wido ang tawag diyan. Ganun-ganunin lang yung niluluto napakasarap. Pero pagka may nakausap kang mga matatagal na nagluluto, especially yung mga Kapampangan, sabi nila pag nagluto ka at hindi mo nilagay yung puso mo, kahit na masarap na siguro sa iba pero hindi ka pa rin nasisihan. Kailangan talaga ganoon. Naalala ko tuloy ang nasirang si Engineer Ramel Daniel. Engineer 'yon, municipal engineer ng San Ildefonso. Pero pag nagluto 'yon, pinapanood ko kung paano siya magluto Ginaganon-ganon lang niya. Pero pag tinikman mo, ang sarap. Kaya naman tuwan-tuwa si Mrs. niya. Kaya lumusog Lumusog. Maring Christy, magandang morning. Ating Christy, saka alam mo kung batsero, ang pinakamasarap sa pagkain, pagka mainit.
Pag Pagka mainit. bagong Bagong luto. luto. Ayan. Kaya pagka hinainan kayo ng inyong mga, especially kung nagluto ay yung nanay ng tahanan, ina ng tahanan, huwag niyong paghihintayin, mister, mga bata. Ayan. Pagka nagya inihain na, At pinakamasarap yung sama-samang sama-samang kumakain. Yun ang sikreto nun. Ayan. Pinapati nga po din po pala natin ng happy birthday si Mr. Rally Austria. Yan. Si Rally Rally. Austria, yung dating Rally. may-ari ng NAIA. Oo, siya. Bago niya ibinenta kay RSA. Yes. Sir Rally Austria, happy birthday. Binabati ka ni Mr. Jerome Tang. Ayan. Kasoji Jimenez, sino ba si happy birthday daw kay Bisdak Pilipinas? Bisdak Pilipinas. Sino ba 'yon? Sino ba si Bisdak Pilipinas? Hindi natin kilala yan eh. Jerry Labasan, kilala nyo ba 'yon? Si RDO Alex Onte. RDO Alex, magandang morning. At binabati natin si kabayang Danny Lucas. Uy, na si Danny Lu. nagbe-birthday ngayon. Danny Lu. Happy birthday. At birthday din po ngayon ni former Senator Dick Gordon. Oo nga pala. Senator Dick Gordon, happy birthday. Teka nga pala, si Erickson nga pala yung nag-text sa atin kahapon, kumbachero. Para batiin, bigyan daw natin ng napakaisang makapagbagdamdaming Red Cross, bossing. pagbati itong si Senator Dick Gordon na ilan taon na? 80. Hindi halata eh. Hindi halatang 81. Hindi halatang 81. Alam mo si Senator Dick Gordon Cumbachero? Si Edison Enriquez nag-text kahapon ng Red Cross. Oo, ng Red Cross. Ito, hindi ko pa nababanggit sa iyo to Cumbachero, pero nung naalala mo na kailangan kong dalhin si Zoe sa Singapore dahil sarado ang border ng Singapore gawa ng COVID. Nakausap ko si Senator Gordon. Alam mo kung nag-effort pero yung effort pa lang eh. Yung effort na tulungan. Sabi niya pagka hindi naaprubahan sa channel na to, ang gagawin ko, sabi ni Senator Dick Gordon, gagawin ko subukan yung Red Cross to Red Cross. Ayan, Yung Red Cross ng Pilipinas, tapos Red Cross ng Singapore, sila na lang mag-usap. Kumbaga, hindi na gobyerno. Hindi ka nadadaan sa kasi panahon gobyerno. ng pandemic yun, lockdown yun eh, di ba? Pero hindi naman na kinailangan. Pero yung effort lang niya na yun, kumbachero. Talagang pag itong Senator Dick Gordon, doon umaasahan sa pagtulong. Naalala niyo yung Lindol? Di ba? Lindol noong July 1990. July 16, 1990. Sino yung... Doon siya nakilala ng gusto. Senator Dick Gordon. Senator Gordon. Happy And birthday. the rest is history. Ang pinakahuling naalala natin kay Senator Dick, yung pag-chairman niya ng Senate Blue Ribbon Committee na lahat inuusisa. Pag nagtanong na yan, nasaan ang halagang ito, ang perang ito Sa Parmali, na hinahanap ng lahat ng gobyerno? Yes or no? Senator Dick, happy birthday! Wala ba tayo dyan? Sandali po lamang, paring Het, take it away. Number 1. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ko. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Master Panood Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. VP Sara presumed the beneficiary ng questionabling confidential funds. OVP staff naglabi sa COA upang i-downgrade ang audit findings ayon sa witness.
Confidential funds ng OVP at DepEd tinawag ni Attorney Lorna Kapunan na scam. Depensa, umalma. Malacanang, hinimok ang transport groups na makipag-dialogue sa halip na magtigil pasada. NBI, itinanggi ang mga espekulasyon na naaresto na si Senator Bato de la Rosa. LTO, itinutulak ang pagba-blacklist sa online platform operator. Honey trap suspect sorry kay Executive Secretary Ralph Recto. Pagkakatukla sa Bugaw Plat, hindi daw sinasadya ayon sa NBI. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita, pinaplansya na ng Land Transportation Office ang mga hakbang para i-blacklist ang dayuhang kumpanyang Dermalog dahil sa pagkabigong maihatid na ang kumpleto at ganap na gumaganang Land Transportation Management System. Sa pagdinig sa Kamara, sinabi ni LTO Executive Director Martin Ontog na hindi pa rin kumpleto ang 3.19 billion digitalization project na ipinagkaloob sa Dermalog noong 2018 at meron pa ring 61 ang mga nare-resolbang issue na hindi nare-resolbang issue hanggang nitong nakarang buwan ng Marso. Ayon kay Untog, tumanggi rin ang kumpanya na sumunod sa 13 formal na kautusang isuko sa LTO ang source code and encryption keys ng sistema na mahalaga sa pagpapatakbo ng pagsiguro ng LTMS o itong Land Transportation Management System. Detalyehin nga natin yan mula mismo kay Attorney Martin Untog, ang Executive Director ng LTO. Attorney Martin, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Idol Ka Tunying and Ka Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig niyo. Good morning. Apo. Sir, ano mangyayari pag binlacklist itong Dermalog? Well sir, there is a proceeding na kailangan sundin. So may mga documentations kami na isasubmit. But ultimately, sila po yung magde-decide if this really the Dermalog joint venture and the partners nung Dermalog indeed conducted or incurred violations dun according to our contract po. Kapag natutunayan po naman doon na hindi po talaga sila sumunod or may mga obligasyon sila na hindi na ipatupad or na-deliver na hindi gumana, yun po sir yung pwede mangyari. They might get blacklisted po from participating in any government bidding processes. Ano po yung mga partikular na sistema o na hindi nila na perform, hindi nila nagawa? Sir, a number of deliverables ang hindi po nila na-deliver. Meron din naman po silang na-deliver na hindi po fully functional. And on top of my mind, ang hindi po nila na-deliver dito po is yung exemptions ng ating diplomats and other yung mga sa plaka po ng ating mga diplomatic corps. Dapat po exempted sila but hindi po yun na-deliver. So minamanual po namin yun every time that there is an application for diplomatic plates. And dito rin po doon po sa na-increase na validity ng driver's licenses natin from 5 years to 10 years. Po sa batas po kasi sinasabi dapat meron po tayong sa ika-3 taon sa 5 validity na license, 5 years validity at 4th and 7th years for 10-year validity, dapat po merong karampatang physical medical examinations. But since we do not have the source code, we cannot implement these changes. So ang nangyayari po, there are willing Filipinos willing mag-comply doon po sa requirement ng batas kasi po ang ating pong driver's license privilege lang po. We have to comply to those physical medical examinations. Hindi po yun nako-comply because the system hindi po nakagawa ng changes. Hindi nila mai-provide yung system na maayos. So ano ang paliwanag nila? Well, it's very vague po. Basically, ang request lang naman po ng LTO
Well, ang paliwanag po nila is it's a change requester. So, yun po yung pinaglalaban ng LTO. There's no doubt that the LTMS is working in some areas. But there is also this question that the database of millions of Filipino people wala po sa access ng Land Transportation Office, no, lalong-lalo na po yung source codes. Without those source codes po, we cannot make any changes necessary, no, to adapt, so the LTO can adapt to the ever-changing operational needs ng Land Transportation Office. Yung pong source code na binabanggit Executive Director, ayaw lang nilang ibigay ang access sa LTO. Ganun po, tama ba yung understanding namin? Well, sir, without stepping into yung mga Supreme Court cases po natin and other pending cases po, no. Basically, ang sinasabi po nila, bayaran muna sila before they will surrender the source code. Siyempre, ang position naman po natin, the moment na nabayaran natin yung 3.19 billion, which is the value of the system, the source code should have been delivered right away. At yun ay nabayaran na ng gobyerno dati pa. Yes po, sir. Opo. But we leave that to the discretion of our courts, how they will decide on that. Doon sa mga nakikinig sa atin, meron palang, para sa kaalaman nating lahat, meron palang pending Supreme Court case in this regard, tama po? Yes, sir. Meron pong pending Supreme Court case, no? It's a 2024 case. Pending before the Supreme Court en banc regarding nagkaso po kasi ang Office of the Solicitor General regarding the validity of the contract of Dermalag and the LTO po. So ibig sabihin, ang abogado ng LTO doon, yung OSG, no? Yung OSG, kaya... Sir, for that, sir, if I may, no, for that particular case, no, the OSG did not side with the Land Transportation Office. Ganon? They sided for the Republic. So it is a parang Republic po versus Dermalag. Opo. So kung ganun po ang sitwasyon ngayon, may pending case, tuloy-tuloy pa rin naman na nagpa-function ang system ng Dermalag, pero wala pa rin yung source code sa atin, sa LTO? Yes po, sir. Tuloy-tuloy po ang paggamit namin ng LTMS, no? Ginagamit po talaga namin siya because it is a procured system. The only problem is yung mga changes lang po, no, na dapat nasa amin, yung database po na dapat nasa amin, yun lang po yung hinahabol po talaga ng Land Transportation Office. But as to the validity of the existence of Dermalag within the ecosystem of LTO, that we leave that po to the courts to decide na. Yun naman pong isa pa, yung Stradcom. Hindi ba may kaso din sa Supreme Court na pending yon? I'm not privy to that case, sir, no, but I've heard na meron din pong kaso, but I don't think related po siya sa sinong kontrata niya. Magkaiba. Pero just for our information again, ay yung po bang Stradcom, di ba tapos na yung kontrata nun? Bakit po ba, mas maintindihan po namin, bakit ba andyan pa rin yung Stradcom kahit tapos na yung kontrata ng LTO dito way back? Well, sir, based on records that we have, the existence of Stradcom is, a legal basis niya is the phase-out agreement that was signed in 2016 that they will be continued to operate on a month-to-month basis under 3 conditions, no? On top of my mind, one of the conditions is that the LTMS should be 100% operational. So unless and until the LTMS would show that they're 100% operational, then that's the only time po na bibitaw ang Stradcom. Yes, sir. Pero magkasunod din po parang magkalikaw din ang bituka, parang gano'n, ano, hindi pwedeng umalis yung Stradcom, parang hangga't hindi 100% functional yung LTMS, gano'n. Parang gano'n po, sir, kasi the reason behind it is if there are systems or modules not working or properly working for LTMS, si Stradcom will step in
to fill out that ano po yung services, no. That's why parang for lack of better words po, parang backup system po siya, si Stratcom. So pag hindi po gumagana si LTMS or meron po siyang mga proseso na hindi po gumagana or naka-down, gagamitin po namin si LTO IT system. At least that is what the phase-out agreement is saying. Pero ang tagal na nung phase-out agreement, 2016 pa kanyo. 10 years na yung phase-out. Saka nakakita ang phase-out agreement na 10 taon na. Well, ano po yun po talaga yung nandun sa sa agreement. So I think tinitignan naman na po nila yon, no. The DOTR is helping the LTO to solve this perennial problem, if it can be called a problem. Pero ultimately po, kami naman po sa LTO, ang goal lang po namin is wala pong disruption ng public service. Yes. Napakahirap naman pala ng sitwasyon ng LTO, no? Kapag nag-ura-urada kayo ng desisyon dyan, ang parang na-hostage pala yung serbisyo ninyo sa mamamayan pagka sinipa nyo yung dalawa na yan, ano? Yes, sir. Kasi po, ang amin lang po is continuity of public service, regardless of who the provider is, be it a foreign vendor, a local vendor, as long as wala pong public disruption. Kasi at the end of the day, yung mga tao po, yung kababayan natin, they absent themselves in a day, wala po silang sweldo, pagkatapos hindi po matatapos yung dapat nilang iproseso on that day, kawawa po sila. They will have to absent again on another day. Itong papayagan pa ng mga boss nila. Ang project is 3.19 billion. Magkano na naibayad ng gobyerno dito, attorney? Bayad na raw eh. Fully paid na? Not fully paid. I think, sir, yes. The project is yung LTMS. I think ang nahabol na lang po ng Dermalag is the yung mga payments for the system maintenance. Maintenance. So, hindi na ganun kalaki siguro yun. The records po. Siguro kaya ayaw nila ibigay yung source code dahil hindi pa sila binabayaran doon. Parang ganun po yung position, sir. But nandun na naman po yun. They already filed a case before the COA for money claims, no, that they will have to prove that they're entitled to that claim. If they will be able to prove it, then wala naman pong problema. Yes. The money will be paid to them. If it can be, kasi po, syempre, pera din ng taong bayan yun, no? So we have to be really careful in releasing those funds. Yes, okay. Pagkalaso ng Dermalag, kung sakaling ma-blacklist na ito, nakaredy ba ang LTO na may sarili ba kayong mga tao na na-train to take over o may ibang kumpanya ulit na tinitingnan? Sir, I think there's a misconception ng pagbaklas ng Dermalag, no? Kasi si Dermalag is the provider lang, no? We already procured and bought the system, the LTMS infrastructure. Andyan na. So, I think moving forward, the land transportation in coordination with the DOTR would want it bidded out as far as the service maintenance contract is concerned. Ito naman po siya talaga papunta para po yung binayaran po ng gobyerno 5 years ago, in the amount of 3.19 billion pesos, hindi po masayang. Yes. Andyan yung system, infrastructure, yung maintenance, yun ang ibibid out just in case, ano? Yes, sir. The system maintenance. The LTMS po, sir, there's no doubt atin po yun. Nabili na po natin yun. Yes. So, yun lang po yung kailangan natin, no? Opo. The source code so we can make the necessary changes and of course, the proper training for our LTO personnel para mapagana po natin yung LTMS. Director, isa na lang, mabilis na lang. Ito'y hanggang ngayon yata hindi pa nagkakaintindihan. Nalalabuan pa yata yung marami nating kababayan. Pwede bang kumpiskahin ng LGU enforcers, traffic enforcers, ang lisensya ng mga traffic ng drivers na may violation? May violation? Well, to answer your question po, Katunying, no, their power to confiscate licenses emanates from the Land Transportation Office, no, or as long as we deputize them, we allow the enforcers of LGUs to confiscate licenses. Pwede po yun. Kasi yun po sa batas natin na RA 4136, only the Land Transportation Office can confiscate driver's licenses now because we are the agency that issued those licenses. But I think, sir, the confusion arose dun po sa kaso ng FEDUDAP case. Kasi sinabi po doon, and there is also a DILG opinion that LGUs outside the Metro Manila may
enact their own laws, no, regarding traffic laws. But syempre, meron din po tayong tinatawag na rule on statutory construction o yung constitutional provision na national law should prevail over local laws. Local ordinance. So, may hierarchy of ano po kasi tayo ng batas, no? So, number 1, constitution. Pangalawa, national law. Pangatlo po yung local ordinance. Yes. So siguro po doon nanggaling yung pag-enact ng batas ng City of Bacoor. But kahapon po, sir, very timely itong usap natin ngayon. No? Kahapon po, the City of Bacoor went to the LTO office to coordinate. And I think as early as July 31, sir, tinigil na po nila yung pag-confiscate ng batas. And they are ng lisensya. coordinating with the LTO. And I think magkakaroon po kami ng collaboration, joint operation and collaboration para po ano na din, no, once and for all, maayos po yung confiscation ng licenses. But nag-agree po kami na we are not allowed to confiscate licenses in the meantime kasi po meron pong direktiba ang ating DOTR secretary na there should be no confiscation of driver's licenses. So nag-agree naman po ang City of Bacoor doon. So I have to appreciate also, to send our appreciation also doon po sa City of Bacoor for the prompt coordination with LTO nung nagpatao po kami ng... So again, ayon sa Bacoor, mula noong July 31, wala nang kukumpiskahin na lisensya sa Bacoor kahit meron silang city ordinance for that matter. Yes, sir. Na-discuss na rin po kasi namin na although vital ang confiscation of licenses dahil it is really a deterrent dun sa mga erring drivers, no, but we have to follow the directive of our yung mother agency namin po, no, which is the DOTR. So until that issue is settled, then dun lang po din sila pwede mag-confiscate ng license. So linawin natin, walang ipinapahintulutan ang LTO na sino man, LGU man o iba pang law enforcement agencies o traffic group na mangumpiska ng lisensya. Attorney. Yes po, sir. Kasi po, yun po ang only the LTO can confiscate licenses po, sir. Or its deputized agents po. Ayun, deputized agents or deputized agents. So, paano kung papasok ko sa isang subdivision, hinihingi yung lisensya? Iba yun. Iba naman yun. Lisensya! Lisensya! Po yata ngayon, no? They're not allowed to retain the driver's license. They may be allowed to look at it and take a picture, pero they can't take possession of the driver's license. Buti, klaro ikinlaro niya, no? Picturean o kaya i-require na ibang ID ang iwanan, pero ang driver's license hindi pwede. Hindi pwede, kahit sa subdivision. Yes, sir. Ayun. Kasi magmamaneho na yun ng walang lisensya kung basyero kapag iniwan doon sa gwardiya. Tama. Driving without license na yun, na attorney. Kailangan Hindi, papansin nyo, sa mga exclusive village, tinatapat lang po yung lisensya or yung ID sa camera. Sa CCTV nila sa guardhouse, and then ano na po yun, nakakatuloy na po. Saka may digital ID na lang Di ba? Pwede ba yun? Yung picture lang? Yung nasa the requirement of our agency is to present the online copy. The LTMS portal, yung pong mismong picture nila ng lisensya doon. Hindi po pwede yung in-screenshot lang. Photo lang. Kasi baka nung nag-screenshot sila, wala pang violation na nakatag doon. Kaya so yung mismo yung real time nabubuksan mo yung e-wallet, e-gov.ph mo, LTO pwede portal, na yun. Yung LTMS po, sir, LTMS portal, that is the more accurate LTMS portal website, opo. Kasi hindi po naka-integrate ang e-gov sa LTMS. Okay. Paano ako gagawin? Yun? Paano ko gagawin? So bubuksan mo yung LTMS. May da-download ba dyan? Yes, sir. May ano po yun, no? Website yun, sir, no? Website. Is that meron po kayong username and password. And then when you access it, nandun po lahat, sir. Kung meron kayong recent violations, if merong alarm, tag to your license or tag to your vehicle, kita po lahat yun dun, sir. Ayun. Yung pala. Ayan ang kagandahan pagka yung digitalization gumagana. Pero ba't hindi kasama sa e-gov, attorney? Di ba dapat maisama na rin doon?
I think sir that is left for may mga siguro dapat mag-discuss yung IGOV at saka si LTMS or si Dermalag how they will integrate it. Kung nasa amin po sa yung source code, easily we can do it, the integration, but wala po sa amin. So wala po kaming magagawa doon. We cannot do the integration ourselves. Di bale, kakausapin ho namin ng Dermalag. Sabihin namin, ibigay na sa inyo. Sabihin nyo, Volkswagen. Volkswagen. German yan. Sprakenheiten. Attorney Martin, salamat Thank po. you, Edie, Attorney. thank you so much. Sir, good morning po. Mabuhay po kayo. Si Attorney Martin Ontog, Executive Director, LTO. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Meron yung LTO dito sa IGOV. Pero yung LTMS? Yung LTMS, hindi ko pa makita yung LTMS. Pero yung LTO nandito sa IGOV, kumbaga. Oh, meron yan. Ang pagkakaroon ko nga rin eh. Kasi dito ko nakita yung ID ko eh. Yung ito LTO LTMS portal nakalagay diyan. Ayan Oo nga, ayan pa. Kaya login. 'Di ba mukha lang ang tututok? Oo. Ayun. Pwede yan. Ayan. Ayos. Thank you. Oras natin. Achi ahya, Mr. Jalomtang Chitiampwa. 7:30 na. Ang oras ay hatid sa inyo ng Neuro Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:37 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Humingi ng paumanhin ng talent manager na nadawit sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Inamin ng suspect na nakipag-ugnayan siya kay dating Congressman Jing Paras at sinabing matagal na niya itong kakilala dahil sa kanilang ugnayan sa industriya. Nihayag din ng suspect na nagpadala siya ng mensahe kay Paras noong Mayo 14 na nagsabing ready na ang mga babaeng sangkot sa plano. Narinig lamang daw niya ang pangalan ni Batangas Congressman Leandro Leviste, ngunit hindi niya ito binigyang pansin dahil ang habol lamang niya ay ang kikitain. Hindi sinasadya o aksidente lang ang pagkakatuklas ng NBI hinggil sa pagtatangkang i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto sa panayam ng tanyag na palatuntunang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nagsimula ang lahat sa entrapment operation ng NBI-NCR laban sa talent manager na si Lito de Guzman para sa kasong human trafficking. Natalisod lamang anya ng mga ahente ng NBI ang bugaw plot laban kay Recto nang magsalita si de Guzman at ang isa sa mga dinalang babae habang isinasagawa ang investigasyon. Sinabi ni Matibag, lumabas lang ang pangalan ni Congressman Leandro Leviste sa pahayag ni de Guzman at ng saksi na narinig nilang sinabi na ni dating Congressman Jing Paras na si Leviste ang magpopondo sa nasabing plano. Nung iniimbestigahan na po doon sa opisina, nagsalita siya nung sa haba ng investigasyon, biglang sabi niya, ano po ba talagang dahilan? Ba't ako inaresto? Kasi PR lang naman po, wala kaming illegal na ginagawa. Baka po may kinalaman ito doon sa plano namin kay Senator Ralph Recto. So accident, parang natalisod lang. Ayun na nga po, ganun na yung nangyari na yung aming normal na operation, meron palang pwedeng pagbunga mas malalim. So, nung nagsalita na siya ng ganun, tinawagan po ako nung team leader na, sir, meron po ganito, ganito nga po yung binabanggit ko. Sabi ko, imbestigahan nyo na. At nung nagsalita na, yung babae dun sa 5, another po na talisod, kaya sinasabi siguro, ang ganda nung kwento dahil parang telenovela, nagsalita na rin yung babae. On record po yun, official, nag-consent sila sa recording dun sa pagsasalita. Si NBI Director Melvin Chicago Matibag sa panayam ng ng tanyag na palatuntunang 2x2. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkawala ni Nicky Olier, chairman ng Board of Directors ng Poro Point Management Corporation na subsidiary ng BCDA o Bases Conversion Development Authority.
Ayon sa pulisya, nawawala si Olier, 59 anyos, mula pa noong July 31 matapos umalis ng kanyang bahay sa Barangay Poblacion, La Union, dakong alas 5 ng umaga. Bumuo na ang La Union Police ng isang Special Investigation Task Group upang matunton ang kinaroroonan, katuwang ang CIDG at NBI. Si Olier ay dating konsehal ng bayan ng Tubao at kilala ring kritiko ng ilang matataas na opisyal sa kanilang lugar. Hindi pa na-aresto ng NBI si Senador Bato de la Rosa. Nilinaw ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng kumalat na espekulasyon na nahuli na ang ICC wanted na senador. Maging ang DILG, PNP at DOJ ay wala ring impormasyon na magpapatunay sa report na naaresto na si Senator Bato de la Rosa. May nanalo na! Tumutok sa DZRH at nanalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Luna, Tondo, Maynila, RN6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Katunying ka, Jerry, ito lang ang ating winner sa ating matanyag na Malacash promo dito sa Tondo sa Maywan, Luna, Tondo, at ang nahuli natin isang Maginoo na nakasalakot. Yan, no? Magandang umaga po. Dennis Pineda po. Magandang umaga po, Sir Anthony and Jerry. Wala si Katunying, ayan. Ay, Katunying po. Magandang umaga po. Yo, good morning. Oh, good morning po, good morning, morning. Ganda naman ganda naman ang sombrero mo. Okay, Dennis, dahil sino paborito mga announcer tuwing umaga? Si Sir Anthony at si Sir Jerry. Anthony Tobemna, Jerry Baha, 2x2, ito marang 1,000 pieces. Yehey! Thank you po. Ano bang hanap buhay ni Kuya Dennis? Kainan po, kainan. Ayan, tignan mo may naman, karinderya. napakaraming may offer na agahan. Kasama na ang pritong, may pritong isda. At syempre merong sinangag na napakasarap na napakarami. Ayan, no? Ikaw mismo nagluluto, Kuya Dennis? Si Mrs. po. Mrs. Magkatuwang Mr. and Mrs. Ayan. Ayos. Dahil dyan, Kuya Dennis, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Scam po, scam. Scam! Meron kang medium component datid ng Astron, alagang maaasahan. At plus, meron kang pinakamabango, ang bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, maaamoy mo kapag inanlawan ng mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at di mo na makikita mga pangit dahil may pantakip ka na ang DZRH umbrella. Yan, mapapasayo yan. Plus, meron ka pang grocery, hula naman sa ACS at sa DZRH. Ano masasama ko, Dennis? Maraming salamat po sa DZRH, sa kay Sir Jerry, sa kay Sir Severna. Yan ako, maraming salamat din. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH6, Sherwin Batal Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Uy nga pala, upang sugpuin po ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inulunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Kumbatsero, napapansin ko ang daming gustong maging healthy ngayon. Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan na nakalimutan natin ang isang mahalagang bahagi ng katawan. Alam nyo kung ano yon? Ano? Ang tiyan. Ay, tama, ang tiyan natin. Tama ka, kumbatsero, kapag hindi maayos yung digestive system, pwedeng maapektuhan ang overall well-being. Kaya mahalagang alagaan ito araw-araw, hindi lang kapag may nararamdaman na. Kaya magandang idagdag po sa ating daily routine ang BioPro.
Ayun, dahil ang BioPro ay may 19 na probiotic strains na nagtutulungan para suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Inasura pala kumbatsero ng tanggapan ng ombudsman, kinukwento ni Kuya Jomar Canlas, ang kaso laban kay GSIS President at General Manager Wick Veloso. Iti kaugnay ng 1.45 billion pesos na negosyo o investment ng GSIS sa Alter Energy deal. Naalala mo itong na-interview pa natin yung Alter Energy head, si dating Energy Secretary Vince Perez. Sinabi po ng ombudsman na walang probable cause para sampahan ang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito pong si Veloso at iba pang opisyal ng GSIS. Samantala, tinawag ni House Prosecution Counsel Lorna Capunan na scam ang umano'y paggamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa confidential funds nito para sa ibang non-allowable expenses. Ginawa ni Capunan ng pahayag sa ika-12 araw ng impeachment trial kahapon, ngunit hiniling ng depensa na alisin ito sa record ng paglilitis. Inihalimbawa ni Capunan ng isang anak na humingi ng 5,000 piso sa kanyang ina para bumili ng libro, ngunit sa halip ay ibinili ito ng make-up o ginastos sa pakikipag-date. Ayon kay Capunan, ang pangi-scam ay paulit-ulit na hindi paggamit ng pera sa nakatagda nitong paggamitan at batay-ad niya sa testimonya ng testigo at mga dokumentong ipresenta ng kaugnay ng confidential funds ni VP Sara ay malinaw na ang taong bayan ang nabiktima at na-scam. Umalma ang defense team ni VP Sara Duterte sa pahayag ni House Prosecution Counsel Lorna Capunan na scam ang ginawang paggastos ng OVP at DepEd sa kanilang confidential funds. Ayon kay Attorney Michael Poa, mischaracterization ang naturang pahayag ni Capunan, lalo't audit observation memorandum pa lamang ang tinatalakay sa nagpapatuloy na paglilitis. Giit ni Poa, batid niya kung ano ang gustong mangyari ni Capunan at bilang abogado ay naiintindihan niya ito. Sa katunayan anya ay nilapitan niya si Capunan matapos ang pahayag nito at sinabing nananatiling mataas ang kanyang respeto sa veteranang abogada. Susunod! Dito mo! Sino itong gwapong aktor na naging limagan na raw ang pagpapaligaya? Ang pagpapaligaya ng mga bading at mga matrona. Sino yan? Ihatid sa atin sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:48. This time check is brought to you by sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Uy, binabati lang natin kumbatsero ang mga nagsipagtapos sa University of the Philippines, Manila. At lalo na dun sa Pag kanilang... UP Manila ay mga, ano yan, mga doktor. Mga doktor yan, kumbatsero Sa medical field. Oo, pero hindi naman exclusive sa mga doktor yan. Meron din iba pang mga, humanities courses, ano? Ayan, Kaya binabati natin mga especially yung summa cum laude na si Marco Eranio Dumali. Marco Eranio Dumali. Mukhang prilo yung kanyang kinuha. Siya nagtalumpati kahapon yung valedictory address niya. Maraming humanga. Anak siya ni Kuya Bong Dumali. Kuya Bong, congratulations. At si Sofia Antonina Magsino. Sofia Antonina Magsino. So si Marco Eranio Dumali at Sofia Antonina Magsino ay kapwa gumraduate na summa cum laude lang naman. Antindi naman. Summa cum laude. UP Manila lang naman. Congratulations sa mga gumraduate at syempre sa kanilang proud parents. Proud parents. At si Kuya Boy Fabian naman ay very proud kay Tita Morley dahil mapapakinggan daw niya uli. Si Tita Morley. Dr. Jessica D. Magandang morning.
Eto na, sino ba itong gwapong ay marami nga pala naghahanap kila Morley doon sa kanilang showbiz talk. May nagtanong sa akin sabi ko nanonood daw sila, nakikinig at nanonood daw sila. Kaya sabi ko, ganern? Showbiz talk, ganern. Ayan. Sino ba itong gwapong aktor na naging libangan na raw ang pagpapaligaya ng mga bading at mga matrona? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Oy! Ka-Jerry at Katuni, ginawa ng libangan ng gwapong aktor ang pamamakla. Pamamakla? Oo, pamamakla. Ganun pala tawag doon? Ganern? Ganern? Yes! Ganern! Ayan. Dati-rati ay mga bakla ang mga kanyang sinuturbanes. Ayan. At this time, isang producer naman na may edad na. Mga 50 years old na yan ang kanyang kakuyang-yangan. May pera si producer, kaya naman bigay ito na max si producer sa lahat ng mga gusto ni aktor. Ito bang aktor na ito walang kita, walang show? Gipit ba? Gipit ba ito? Meron naman, kaya lang nagpapayaman. Naman nagpapayaman. O tsaka, gamit niya ang kanyang kapugian. Siyempre, habang may naaliw sa kanya, habang may nagkakagusto. Hindi ko lang nagko. Kaya naman itong si aktor na ito, nagkaroon ng mga pelikula dahil pinag-produce siya ng kanyang jowang producer. Ang aktor na ginawa ng libangan ng pamamakla at ng mamatrona, kasi kung kani-kani na ito na link Wait, Tito Morley, kilala mo ba si Lito de Guzman? Ay, alam mo ba, nakakaloka yung issue na kung pa nai-issue yan si Lito de Guzman sa pagiging bugalo, Oo, nai-issue siya noong pa man. Noong pa, meron na. Noong pa man. Tama, naalala ko, naging, hindi ba manager ni Kwanyan, ni yung kilala dati ni Alan Encarnacion, si Ines Veneracion? Ines Veneracion. Batang-bata. mga talent daw ng Viva Max. Oo. Yeah. At saka yung mga shampoo girl. Shampoo girl. Ito pa lang si Lito de Guzman, yung cellphone niya, dahil pinabuklat na niya sa NBI. Ibinigay, hindi naman na kailangan daw court order. Alam mo bang ang dami palang kliyente doon, mga congressman? Malamang. Mga congressman at senador. At hindi lang yan. Binanggit ni Director Matibag na marami daw hawak itong si Lito na mga babae at lalaki. Yes! At may kumukuha raw na politiko ng lalaki. Ay, nako, kilalang taon bayan kung sino yung politiko na yun. Clue! Nako, medyo chubabis yun. Alam mo rin pala? Oo. Diyos ko. Pero mamaya, bukas itichika natin. Sige. Itayin namin yan, Yung bidang aktor ngayon sa ating sino daw? Ano daw? I see. Ayan, letter J. At kanyang name. Kilala nyo na yan, maputig, guwapo, at nagbida-bida na rin sa mga teleserye. Iyan ang ating DCRH Showbiz Office News. Ako po ang inyong RH47. Morley at inyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, bukas yung mga talent ni Lito, Magkano raw ba? Tinatanong ni Lakay. May tanong si Lakay. Tinatanong. Kahit ayan naman ang hirap kay Lakay Deo. Alam naman niya. Alam na niya. Nagtatanong pa. Pero inuulit natin, yung mga babae na yon ay hindi suspect. Mga biktima sila. Kinonsider sila ng NBI na mga victim. Yan.
Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakarang taon. Nauna ang Tiggo REV sa mga sasakyan sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Matindi. Yan ang kailangan. Alam mo ba kung magkano lang to? Kuya Jomel Gonzaga? 1,578,000 lang. Magkakaroon ka ng 7-seater na bigatin. Smart, spacious, safe na REV ng Tiggo, Cherry Tiggo. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Kuyang General James Brillantes, sino? Kay Angelo bukas. Kuyang Angel Palmones. Bukas yung birthday ni Kuya Angelo Palmones. At happy birthday. Magandang umaga rin pala kay Secretary Brix Pujalte. Secretary ng Department of Health. Na-interview pala siya kahapon ni Kuya Angel Palmones. Oo nga. Magang-maga. At ang sabi niya, hindi daw niya alam yung ibig sabihin ng courtesy call. Kaya imbis na siya ang pinuntahan sa opisina, siya nagpunta sa casino hotel. At doon siya nakipagtagpo. Pero hindi daw siya nag-casino. Kaya lang siya nagpunta doon para sa courtesy call. Nakipagtagpo siya sa ilang mga local officials. Ayun. Yung pala naman. Mga local officials, doon din nagpunta sa casino. Sa casino hotel. Hotel. Ano ba tawag doon? Casino hotel o hotel casino? May tanong nga kay Lakay, mamaya. Tanong natin alam nila kaya. Siyempre. At ang sabi niya, hindi daw siya nagkakasino. Secretary. Baka humaba ang ilong. Secretary. Ay abangan natin kung ano mga magiging resulta ng investigasyon na ginagawa ng Malacanang. Ang tinitingnan pala ng Malacanang niya, hindi lang yung lamesa. Hindi lang yung lamesa ang nakaupo, yung ano ba tawag doon, bakarat. Hindi lang lamesa o yung nagpo-poker. Hindi lang. Pati pala yung slot machine. Yung slot machine. Slot machine. Yung may mga pinipindot-pindot na gano'n. Diba? May ginaganon. Slot machine. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!